natin sa Islam. Ngayon ay magsasalita para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Na kung ano yung applicable, kung ano yung sasabihin nila na applicable sa araw-araw, tanggapin natin. Pero kung hindi applicable sa atin, nasa iyo. Okay? So, gusto ko ipakilala sa inyo si Abdurrahman po. Preacher. Preacher from Islam, Abdul Rahman. Okay, thank you. Take it away. Good morning to every one of you. Well, actually, in Christian, diretso na po ako, no? In Christian name, my name is Ernesto. And then, I'm a former preacher when I was in Christian for almost 18 years. And while I'm a preacher, naging professor din po ako ng mga exclusive and private schools for almost 5 years. So 14 years ko pong niresearch sa Islam and tinanggap ko ang Islam almost 6 years na. So after 6 years, in-apply ko po rito yung sistema na kung ano yung sistema ko sa unang panahon nung ako po ay pastor. So nakita ko po kasi, mga minamahal ko po mga kapulisan, patawarin niyo po ako, nakita ko po kasi napakalaki ng kakulangan nila bilang sa mga dati mga Muslim, mga maranang Maguindanao Tausug, kung paano ipalagay ang religion na naging dahilan na para bagang nagkaroon ng division between the Muslim and Islam. What I mean to say na nagkaroon ng division, nasabi kasi Muslim, part of mga Christian when I was in Christian, ng agwat at kasi iba sila, iba tayo. So, naisip ko yung pinag-aralan ko yung portion na yon. So, yung portion na yon, nung is a little module para mas madaling maunawaan ng mga Kristiyano kung ano sila. At para naman, baka sakali, tanggapin nyo rin kung ano man yung paliwanag ko at magkaroon tayo ng pagkakaisa sa pagpupulit pagkakila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now, sa pagpapaliwanag ko patungkol sa religion ng Islam, kung hindi nyo tatanggapin yung problema, ang importante, pinabot namin sa inyo kung ano yung pagkakila. Pero ang magandang portion dito, mga minamal ko, katulad din ng minimithi ng mga PNP natin, na katulad po ninyo. So, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagkaroon po tayo ng kapalaran o pagkakataon na magkaharap-harap sa pamamagitan ng kapalaran na ginawa ng mga kapatirang kamusliman, ang inyong pong bayan, na ang ating mahal at makisig na hepe, na ginawang sultan, at ito po ay maluwag sa aming puso at kaisipan, at ito po ang isa sa pinakamalaki na kung tawagin pa sa amin kasi sa kabilang buhay po mga minamahal ko mga kapatid, wala po kaming isang pinakamalaking accomplish kung hindi paano namin mapaabot ang kaisahan ng Allah sa mga hindi mananampalataya. Kung tawagin pa sa Bible, hintil o hindi mananampalataya sa Quran is kupar. Ibig sabihin po ng kupar, hindi sumamba sa Allah, at sumamba sa iba, maliban sa Allah. Yun po ang sinasabi ko pa. So ito po ang isa sa pinakamalaking accomplish ng ating mahal na sultan sa Bayambang. Sa totoo lang, patawarin ako ng ating mahal na sultan, huwag naman po sana sasamahan loob at huwag naman po sasamahan loob sana. Totohanan, in definition of sultan, dapat ang ginagawang sultan is yung talagang Muslim or idols balik Islam. Kasi parang sultan. Halimbawa, parang sa isang bansa, king Fahad, dahil ni king Fahad, hindi pa pwedeng gawing hari o king na lahi niya yung ibang lahi. O otherwise, in the part of you as a Christian, halimbawa, puros kayo mga obispo, tapos may mga cardinal, obispo, hindi pa pwedeng gawing pope o cardinal ng isang Muslim. Parang gano'n lang po yun. Kasi why? Wala siyang alam pa patungkol sa kung ano ang kautusan o merong aralin sa Islam. Bagamat, ginawa yon dahil sa meron tayong nakikita taong ito ay magbibigay ng isang biyaya para sa amin. At ito na nga. So, nagpapasalamat po kami sa Musliman. Ganun po tayo nakakataon na may pakot namin sa inyo ang Islam. Sa katotohanan, ang biyaya po namin sa inyo na bawat sa aming mga kamusliman, bawat isa sa inyo, meron kaming isang mundo na biyaya sa bilang buhay at 3 kanal ang layo namin. Ang layo ng bawat isang kanal sa impyerno mula rito hanggang paraiso. So, kung 10 kayo dyan, times 3, 30 na kanal ang layo namin sa impyerno. So, hindi naman nagpapatunay yun na hindi na kami may impyerno. Kasi bakit? Ang iniisip kasi natin, ng kasagaran ng mga kamusliman na isa sa nagpapahina ng kanilang kaalaman, ang iniisip nila, pagka gumawa sila ng masama, hindi ko sinabing lahat hindi naman lahat. Gumawa ng masama tapos magdadasal lang,
patatawarin na ng Allah. At kami pang mga Muslim ang makakapasok sa paraiso is not. So doon po tayo nagkaroon ng diferensya. Ano ba ang diferensya ng kamuslim at mga Christian? So, ang isa sa mga nakikita ko po na maganda sa atin ngayon is yung kaisahan natin. Na kung ang mga Christian, hindi nila papansinin ang pagiging Muslim ng isang Muslim, bagamat itong si Muslim, ang Kristiyano, kung ano ang kanilang palataya, yun na po yun. So, titibay ang ating bansa. Titibay. Na maaaring magkaroon tayo ng isang malaking pundasyon, katulad po sa bayan. Let's say, halimbawa, po ng lugar ninyo, pagka nagkakaroon kayo ng mga activities, puro kayo lang kayo. Tatawagin niyo si Kapitan, and then si Kapitan tatawagin niyo yung kapitbahay na Christian. So ang mga Muslim hindi na nagagawa hindi na isasama sa tatabunan. Paano? Bakit anong isa nagiging dahilan doon is yung language nila. Yung language nila, actually, yung mga taong yan, ang naging problema lang po kasi nila sa atin is yung education, pang-mundo. Pero yung education, religion, nag-overlaps na sila. What I mean nag-overlaps? Kasi po, kami mga Muslim, mga minamahal ko mga kapatid, silang mga Muslim, o ako na ngayon na bagong Muslim, wala po kasi silang ibang o ginawa kung hindi ang sundin ang huling kasulatan, ang Quran. Yan, Quran. Ang Quran po kasi, na binigyan ng langit. Ang siya rin nagbigay ng revelasyon kay Moises, kay David, kay Abraham at kay Jesus na tinatawag natin na Biblia. Ayan po, pasensya na po kayo sa Biblia ko, luma na kasi magkali po ito kay Kat Nansin. So, ang Biblia, ito po, sa katotohanan, sa aralin sa Islam, amin po ito, hindi po sa tinatawag na Christian. So, tuloy-tuloy na po ako, no? Bago po ako mag-proceed, gusto ko lang po sana ipabot sa inyo, 6 years na po ako in-apply ko sa Islam. Ito sistema ko dati. Sa 6 years ko, inikot ko na po ang buong Pilipinas. Wala po akong pinipiling seksyon. PNP, munisipyo, barangay, ulungan, eskwelahan. So, yung mga simple community. So, hindi po ako umikot sa buong Pilipinas para saktan ang inyong pananampalataya o sirain ang inyong relihiyon. Hindi po. Bagamat, kasi babanggitin ko si Jesus Christ. Baka isipin ninyo, sinisira mo si Jesus Christ? No. Actually, si Jesus Christ sa aming mga Muslim, isa sa pinakamahal naming propeta. Propeta, hindi Diyos. Kung ano naging dahilan, bakit siya naging Diyos sa inyo, yung po ang isang tatalakayin natin para maintindihan niyo po kung sino yung sinamba niya, according din sa kasulatan, na kung bakit ito sinabi sa inyo na ang Bible is sa amin. Yung po ang isa sa mga dahilan. So, ito po ngayon ang Quran. Ito po ang revelasyon, ang huling revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigay sa huling propeta na si Prophet Muhammad. Si Prophet Muhammad, ang Ismael, ang tatay niya si Abraham. Si Jesus Christ, ang kansiya ni Isaac, ang tatay si Abraham, magkakamag-anak lang po yun. Ang ibinigay na kasulatan kay Jesus Christ, kung tawagin pa namin mga Muslim, na isinulat sa Quran is angel. Angel ang tawag namin. From angel, lilipat sa gospel, ebanghelyo, yun ang tinatawag na Bible. Ang Bible is contained of four revelation. Ang sinasabi nilang lumang kasulatan at bagong kasulatan, New Testament and New Testament. Ang sinasabi nilang New Testament, yung kay Moses daw, kay Abraham, ay David at saka kay Abraham. At yung New Testament is kay Jesus Christ. No, it's not. Ang totoo niyan, this all fourth revelation is Old Testament and the New Testament is Quran. Hindi nila pinakilala to at hindi na ninyo naintindihan because kayo po, sa katotohanan, ang inyong kaalaman sa makamundong sitwasyon, overlaps na rin po kayo kung ikukumpara naman sa aming mga Muslim. Why? Kasi ganito po yan, bago po tayo dumating dito, ba't kayo nag-overlaps? Ang mga Muslim kasi, simula nung pinanganak po sila, wala pong ibang itinuro ang mga magulang nila kung hindi, anak, magsuot ka ng kimon, maghahaba ka ng balbas, magsuot ka ng buto. So magsusuot po ako nito para ma-indicate po na ang nagsasalita ngayon is Muslim. This is it. Ito, this is it. Para kung ano, may report kayo sa bagay, nandito naman ang hepe, para mapapatunayan natin sa buong kabilang po isang propagator ng Islamic religion na pinabot sa inyo kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi maghaharap at maghaharap po tayo sa kabilang buhay, hindi po pwede. Hindi po pwede, hindi. Tatanong sa inyo, wala bang nagsabi sa inyo na ako ang inyong sambahin? Magsisinungaling po kayo no, pag alam nyo nang tagilid na kayo. Kasi at that time, yun po sinabis ng Allah subhanahu wa ta'ala, tagilid na kayo. So magsisinungaling ko, wala po. Hindi po pwede mangyari kasi itong nangyayari itong araw na to, uulitin po yan. Iyan po ang isa sa mga pinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Po hindi pwede magsinungaling. Kasi bakit? Unang-una, ang Quran po ay hindi na nahaluan o hindi na nahaluan, nabawasan. Hindi katulad ng Bible, ipapakita ko sa inyo by simple explanation, by word history, na ang Bible ngayon, kinikilala natin, pero hindi na po yan banal. Dahil ng 325 AD by General Constantine.
kung kaya po kayo, ang Christian ngayon is nahati sa dalawa. Ang Christian po is two. Unitarian, monotheism,